Meron po ditong tanong patungkol po sa paggawa natin ng mga rebulto. Para po sa kanya, sa akin naman hindi ako nasamba sa larawan. Pero may point din yung specific lang yung inutusan ng Diyos na gumawa ng larawan. Hindi naman po pangkalahatan. Gusto ko lang po maliwanagan. Maraming salamat po sa tanong. Now, sagutin po natin ito sa dalawang paraan. Una, ang assumption po ng argumentong ito ay kung walang direct na utos ang Diyos, bawal. Pero tanungin po natin, saan sa Biblia sinasabi na bawal ang lahat ng bagay na walang direct command? May verse ba na nagsasabing lahat ng hindi inutos explicitly ay kasalanan? Wala po. Ang prinsipyo po sa Biblia ay hindi po micromanagement, kundi moral principle. Ang ipinagbabawal po dito ay idolatry, hindi po art. Now, maraming bagay po ang ginawa ng mga Kristiyano na wala pong direct verse. Kahit po yung mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya. Ang paggamit po ng microphone sa simbahan, ang pagtatayo ng concrete church building, ang pagprint ng Bible sa modern format, wala naman pong verse sa Biblia na nagsasabing gawin ito. Diba? Wala pong verse sa Biblia explicitly na sinasabing gumamit kayo ng sound system sa pangangaral. Wala po. Wala ding nagsasabi na gumamit ng mga construction materials sa pagtatayo ng simbahan. Wala po. Pero hindi po ibig sabihin na bawal po ito. Wala pong may sinasabi sa Biblia. Pero hindi ibig sabihin na bawal. Ang prinsipyo po ang mahalaga, hindi po literal command sa bawat detalye. Now, si Kristo mismo po ang nagtatag ng simbahan. Sa Gospel of Matthew 16 verse 18, sinasabi niya po, "You are Peter, and on this rock I will build my church." Ibinigay po niya ang authority na magturo at magpaliwanag. Hindi po lahat ng Christian practice ay kailangan may explicit verse. May tinatawag po tayong sacred tradition. Now, ano naman ang role ng larawan sa Catholic Church? Hindi po sila Diyos. Hindi po sila sinasamba. Ang tawag po dito ay veneration, hindi po worship. Ang worship po ay latria, para lamang sa Diyos. Ang paggalang naman o respect ay dulia, para sa mga banal. Kapag hinalikan po ng isang Katoliko ang rebulto, hindi niya po sinasabi na ikaw ang Diyos. Parang paghalik lang po yan sa litrato ng mahal mo sa buhay. Ang litrato ba ay ang mahal mo sa buhay? Hindi. Yung taong kinakatawan po nito. Maliwanag po yan. Now, ito po ang pinakamakabuluhang punto. Sa Gospel of John, verse 1 to 14, the Word became flesh. Ang Diyos po na hindi nakikita, naging nakikita. Si Kristo po ay may mukha, may katawan, may physical na presensya. Kung bawal po ang lahat ng visual representation ng Diyos, paano po natin maipapaliwanag ang incarnation? Hindi ba't ang mismong Diyos ang nagpakita sa anyong tao? Kaya nga sa sinaunang Kristiyano, may mga icon na ni Kristo. Hindi po ito pagan invention. Maliwanag po yan. Now, sa catacombs po ng Rome, may mga painting po ni Kristo bilang Good Shepherd. May simbolo ng isda, may biblical sense. Ang mga unang Kristiyano mismo ay gumamit po ng sacred imagery. Hindi po nila ito itinuturing na idol worship. Now, ano po ang tunay na problema dito? Well, ang problema po sa Biblia ay hindi po sculpture. Ang problema po ay kapag ang sculpture ay ginawang Diyos. Sa Book of Isaiah 44, kinukutya ang taong gumawa ng Diyos mula sa kahoy at saka sinasamba. Ang kasalanan po ay ang pagsamba sa nilikha kaysa sa may likha. Kung ang isang Katoliko po ay maniniwalang ang rebulto mismo ang Diyos, mali po yun. Hindi po yan itinuturo ng simbahan. Kaya sila pong dapat na ituwid sa kanilang pananaw. Pero never po na itinuro yan ng simbahan. No, isa pa sa mga argumento, may lumuluhod sa harap mismo ng mga rebulto. Yes, may lumuluhod, pero ang pagluhod ay gesture of respect, hindi po automatic worship. Sa Biblia po may mga tao na lumuhod sa harap ng hari. Lumuhod kay propeta, kaya maliwanag po na hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Now, may babala ba ang simbahan? Yes, ang Catholic Church po ay malinaw. Hindi dapat ituring na Diyos ang anumang imahe. Maliwanag po yan. Ang Catechism of the Catholic Church ay nagtuturo po na ang honor given to an image passes to its prototype. Ibig sabihin po ang paggalang sa imahe ay tumutukoy po sa taong kinakatawan nito. Now, ano ba talagang inuutos sa Exodus 20? Sa Book of Exodus 20 verse 4 po, nakasulat na you shall not make yourself a graven image. Dito po madalas humihinto ang mga kritiko. Pero hindi po nila tinutuloy sa verse 5 na sinasabi, you shall not bow down to them or serve them. Ang ipinagbabawal po ay ang paggawa ng larawan para sambahing bilang Diyos. Hindi po blanket ban sa lahat ng imahe. Kung literal po na bawal lahat ng larawan, bakit may susunod na utos ang Diyos na gumawa ng imahe?
Ano pong patunay natin? Si Moises po at ang tansong ahas na kanyang ginawa. Sa Book of Numbers 21 verse 8 to 9 po, inutusan ng Diyos si Moises na gumawa po ng tansong ahas. Hindi po iyon si Moises ang nagdesisyon, ang Diyos ang nagutos. Kapag tiningnan po ng mga Israelita ang tansong ahas, sila po'y gumagaling. Ngayon ang tanong, nagkasala ba si Moises sa paggawa nito? Hindi po. Dahil ang utos po laban sa imahe ay laban sa idolatry, hindi po laban sa art. Now, sunod po dito ang kerubin sa kaba ng tipan. Sa Book of Exodus 25 verse 18 to 20, inutusan po ng Diyos si Moises na gumawa ng dalawang kerubin sa ibabaw po ng Ark of the Covenant. May imahe ng anghel sa pinakabanal na bahagi ng templo. Kung bawal lahat ng imahe, bakit may kerubin? Diba? Now, sunod po dito ang templo ni Solomon. Sa 1 Kings chapter 6, mababasa po na ang templo na itinayo po ni Solomon ay may ukit ng kerubin, palma, bulaklak at iba pang disenyo. Ang templo mismo ay punong-puno po ng religious art. Hindi po yun kinondena ng Diyos. Sa katunayan, siya pa ang nagbigay po ng blueprint. Now, kung literal po na bawal ang paggawa ng anumang imahe, kahit religious context, bakit inutusan ng Diyos si Moises sa Book of Exodus 25 na gumawa po ng kerubin? Bakit sa Book of Numbers 21 inutusan niya si Moises na gumawa ng tansong ahas? Bakit ang templo ni Solomon ay puno po ng ukit at imahe ayon po sa 1 Kings chapter 6? Kung sasabihin po nilang specific lang yon, inutusan sila directly ng Diyos. Okay? Pero ang tanong po natin dito, nagbago ba ang moral principle? O ipinakita lang po ng Diyos na hindi absolute ban ang imahe, kundi ang pagsamba dito? Diba? Now, balik po tayo doon sa argumento. Specific lang na inutusan sila. Kung sasabihin po nilang specific lang ang utos, sasagutin po natin ng mas matindi. Specific din ang utos na gumawa ng ark. Specific din ang blueprint ng tabernacle. Pero hindi ibig sabihin na bawal nang magtayo ng simbahan ngayon dahil walang direct blueprint verse sa New Testament. May verse ba sa Gospel of Matthew na nagsasabing magtayo kayo ng gusaling may stained glass at altar? Wala po. Pero ginawa po ito ng lahat ng mga denominations. Kung titingnan niyo po ang kanilang mga simbahan, ang kanilang mga bahay-sambahan, saan yan mababasa sa Biblia na yan ang specific na design or inutos ng Diyos? Diba? Hindi po natin yan makikita. Bakit? Dahil hindi po lahat ng detalye ng Christian life ay nakalista po na parang instruction manual. Now, ito pong hindi kayang sagutin po ng maraming anti-Catholic argument. Sa Gospel of John chapter 1 verse 14, the Word became flesh. Ang Diyos na hindi maaring ilarawan noong lumang tipan ay nagkaroon ng mukha sa bagong tipan. Kung bawal ilarawan ng Diyos, paano natin ipapaliwanag ang katotohanang may mukha si Jesus? May katawan, may anyo, may pisikal na presensya. Hindi ba't pinakamalaking image ng Diyos ay si Kristo mismo? Sa Colossians chapter 1 verse 15, si Kristo ay tinawag na image of the invisible God. Kung ang Diyos mismo ang nagbigay ng visible image sa kanyang sarili, bakit magiging kasalanan ang pag-alaala sa anyong iyon? Diba? Kung babalik po tayo sa unang 3 siglo ng Kristyanismo, makikita po natin sa mga catacombs sa Rome ang mga painting po ni Kristo bilang Good Shepherd. Hindi po ito medieval invention. Hindi po ito pagan corruption. Ang mga unang Kristiyano na mas malapit po sa mga apostol kaysa po sa atin ay gumamit po ng imagery at hindi po sila kinundina ng simbahan. Now, huwag po nating paghaluin o isahin man ang kahulugan ng idolatry sa veneration. Ang worship po na latria ay para lamang po yan sa Diyos. Alam po yan namin mga Katoliko. Ang veneration po na dulya ay paggalang sa mga banal. Alam po namin yung mga Katoliko. Kung may lumuhod man po sa harap ng ribulto, hindi po ibig sabihin na sinasamba na ito. Sa Biblia mismo may mga taong lumuhod po sa harap ng hari nang hindi po idolatry. Ang gesture ay hindi automatic na worship. Ang intention ang mahalaga po dito. Now, ito pong double standard. Ito ang hindi napapansin ng marami. May mga anti-Catholic po na nagsasabing bawal ang ribulto. Pero may malaking krus sila sa simbahan. May logo ng isda. May larawan ni Jesus sa Sunday school. May Bible illustration books. Ang tanong po natin dito, bakit okay ang 2D image pero bawal ang 3D statue? May verse ba na nagsasabing bawal ang 3D pero pwede ang 2D? Wala po. Yan po ay arbitrary distinction. Now, sa Book of Isaiah 44, kinukutya po ang taong gumawa ng Diyos mula sa kahoy at sinasamba ito. Ang problema po ay hindi kahoy. Ang problema po ay ang puso.
kung ang isang Katoliko ay maniniwala ng rebulto ay nagbibigay ng grasya apart from God, mali po yun. Pero ang official teachings ng Catholic Church ay malinaw po. Ang honor given to an image passes to its prototype. Ibig sabihin po ang paggalang ay tumutukoy po sa kinakatawan. Now, ito pong mas malalim na tanong. Bakit ba gustong alisin ng iba ang lahat ng sacred imagery? Sa kasaysayan po, ang pagwasak ng mga imahe or iconoclasm ay madalas po nanggaling sa mga sobrang literalism at minsan po sa impluensya ng non-Christian ideologies. Pero ang Kristyanismo po ay incarnational faith. Hindi po tayo purely abstract religion. May tubig sa binyag, may tinapay sa alak sa Eucharistia, may pisikal na simbolo na may spiritual na kahulugan. Hindi po anti-material ang Kristyanismo. Now, paano po naging tama ang mga ribulto? Hindi po absolute ban ang Exodus 20. Laban ito sa idolatry. May utos po ang Diyos sa Old Testament na gumawa ng sacred images. Ang incarnation ay nagbukas po ng mas malalim na theological basis para sa visual representation. Ang simbahan ay may authority, magturo at magpaliwanag. Ang ribulto ay reminder. Kaya mga curious, ang tanong po ay hindi kung may direct utos ba sa bawat detalye. Ang tanong po ay lumalabag ba ito sa utos laban sa idolatry? Kung ang ribulto po ay ginawang Diyos, mali po yun. Pero kung ito ay paalala ng banal na katotohanan, instrumento ng pagninilay, at tulay patungo kay Kristo, hindi po ito kasalanan. Sa huli po, hindi kahoy ang sinasamba ng Katoliko. Hindi po bato, hindi po plaster. Ang sinasamba po natin ay ang Diyos na naging tao. At kung siya mismo ay nagkatawang tao at nagpakita ng mukha, hindi po kasalanan na alalahanin ang mukhang iyon. Diba? God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe, Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.